sa mando niya, no? Kasi ano ito matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga. Kasi yun ang background niya eh. From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada ay Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or The Hague, no? Depende sa pronunciation na gusto ng ating mga nanonood. Opo, yun nga. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, ano bang nakikita niyong pinakamalaking achievement na nagawa ng Philippine National Police? Bumababa ang krimen? Bumababa yung mga drug addict? O mas maraming nahuli na mga kilala pong personalidad na nakikita po natin ngayon? Alam mo, may mga press release, di ba? Tsaka public pronouncement si Police Director General Marbil, no? Na pinagyayabang niya, ang laki na ibinaba ng krimen. Pero ang tanong ko nga kung bumaba ang krimen, bakit may travel advisory yung Amerika? Bakit may travel advisory yung Korea? Tama, bakit may travel advisory lahat ng tao na natatakot lumabas sa gabi? Anong klaseng bumaba ang krimen, Marbel? Hindi na nga adik, di ba? Hindi sila adik. Nagpapahaba lang ng oras. And other countries, no? Bakit ang daming nakikidnap? Exactly. Ba't ang daming napapatay? No? So, balinto na doon sa katotohanan kaysa doon sa sinasabi. Ngayon kasi, ang problema kasi dyan ganito, no? Babalik yan doon sa highly politicized. Sabi na, ngayon, nakuha mo na yung inaambisyon mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng presidente. Iba ito Kasi itong posisyon na ito, anong tawag niyan? Walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng presidente, hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So, ang expectation is, lahat ng gusto ng presidente, susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction na mantagin po ninyo ang impeachment ay naglalaho na po na parang bula. At itong si Madam Leila Saba de Lima ay talagang parang nanggagalahiti sa galit. Kasama niya si Coco. Ang asawa ni Coco ay inappoint ni Bongbong. Kaya naman ang pagsisipsip nila. Alam po ninyo mga ka-reaction, patuloy po sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi po siya agree o hindi po siya sang-ayon sa impeachment. Pero nakikita po natin na patuloy ang pagkilos ng katulad po ni De Lima. Pakinggan po natin si De Lima mga ka-reaction. Ituloy din dapat yan. So, iaakyat din yan ng defense sa Supreme Court. So ultimately, Supreme Court ang magdi-decide, but in the meantime, lalo na kung maka-TRO sila, may stall na naman the impeachment proceedings. But we're getting mixed signals also, and even from the President himself. And that's my next question, ma'am. Because again, this appears to be the result of the rift between the erstwhile unity. So, since the President himself has not said just once, quite a few times, he does not want this. How will it affect the motivation of the prosecution team to really push this? Okay, first, Fred, I'd like to clarify that I'm not speaking here actually in behalf of the prosecution. It's my personal view. Itong mga linalahad ko ngayon. Because, first of all, hindi pa ako official member of the prosecution panel. Okay mga ka-reaction, ganito po kasi yan. Lahat po na sinasabi ni Bongbong Marcos ay kabaligtaran po sa kanyang mga ginagawa. Kaya pag sinasabi po ni Bongbong Marcos na hindi po siya agree sa impeachment, alam nyo na po ang ibig sabihin doon. Ayan po mga ka-reaction, sa katunayan, ang nagiging instrumento po
para ma-push through at magtuloy-tuloy itong impeachment ay si De Lima at saka si yung malaki ang ngipin, ang pangalan ng Jokno. Kaya naman mga ka-reaction, may tawag po dyan. Ang tawag dyan, proxy. Proxy ang tawag dyan. Sinasabi mo, hindi ka agree, hindi ka agree, hindi ka agree, hindi ka agree. Pero may gumagalaw para sa'yo. Di ba? Kunyari, dumidistansya ka, dumidistansya ka, dumidistansya ka. Pero natutuloy ang ayaw mo. Yung ayaw mo na sinasabi mo, yun pala ang gusto mo. Anong tawag dun? May kaadikan yun, tawag dun, may kaadikan. Alam niyo po yung mga adik, marunong pong magano yan, manipulate. Kaya matanong nga si Bongbong Marcos, saka lahat po nang nagsasabi na hindi sila agree sa impeachment, mga adik ba kayo? Tanong lang, mga adik ba kayo sa kasinungalingan? Mga adik ba kayo sa pang-manipulate? O katulad nito, si Leila de Lima, ay ano, gigil na gigil po siya mga kareaksyon. I was invited, I said yes, but since hindi pa naka-officially assumed as member of the House of Representatives, pareho Mantakin mo yan, si Romualdez talagang, siya pa daw talaga ang tumawag kay De Lima, di ba? Pinalaya mo ba si De Lima para gamitin kontra sa mga Duterte? Yung mismong ka-unity mo, kinuha mo yung kalaban at siya ngayon ang ginagamit mong attack dog at attack dig. Di ba? Attack dog girl tsaka attack dog boy. Mga reaksyon man tagin po ninyo yung katarantaduang ginagawa nila, no? Ito pa, isa pa ito. Hindi yan. Ito. Kinontra ni Senador Coco Pimentel ang desisyon ni Senate President Chis Escudero na ipagpaliban ang pagpresenta ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang tingin ng Senador, paglabag daw ito sa Senate Rules. Nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, pakikwento mo nga, paano ba ito na pagdesisyonan ng Senado? Alam po ninyo kung buhay lang si Nene Pimentel, ay magagalit po yan. Kasi parang itong si Coco Pimentel, parang mga ka-reaction, parang kaalyado na niya si Tamba. Kaalyado naman talaga si Tamba. Talagang kaalyado naman si Marcos. Di ba na-appoint yung asawa ni Coco? Kasi ang ginawa po ng administrasyong ito, sinubukan niyang ubusin lahat ng mga kalaban, ginawa niyang kakampi lahat ng kalaban, at lahat ng kakampi, ginawa niyang kalaban. Pantakin mo yan. Gagawa ka pa ng kalaban, lalabanan pa Duterte. Ang dami mo dapat tarantaduin, ang dami mo dapat gagawin, Bongbong Marcos, ang napili mo pang pagtripan, mga Duterte pa. Kaya yan, minamalas ka na. Mamalasin ka habang buhay pag ganyan ang ginagawa mo. Ang nagpalibing sa tatay mo, ang nagtayo ng karangalan ng apelyido ninyo. Hindi mo naman masabi-sabi kung ikaw ba talaga ay gumagamit ng pulburon o hindi. I will not dignify that question. All right. Yes, Bok, magandang gabi sa'yo. Nagkaroon nga kasi mula ng LEDAC meeting kahapon. Ito yung Legislative Executive Development Advisory Council kung saan pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yung meeting kasama yung mga senador. At doon natukoy nga nila yung 12 urgent at priority bills sa tingin ng Senate President Chis Escudero dapat munang aksyonan ng Senado. Maipasa man yan o matakil. Tingin niya yun ang dapat na mauna kesa nga yung pag-aasikaso dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan kaya inurong muna yung pag-convene ng impeachment court dapat from next week ginawang next week. After ng LEDAC meeting kahapon, sumulat si Senate President Escudero kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi nga niya na from original June 2 na pag-report out ng prosecution ng articles of impeachment and then June 3 convening of the impeachment court, i-move yan to June 11. Lahat yan yung last session itong last session for the 19th Congress ng Senado. Kasi ang sinasabi, Bok, ni Senate President Escudero, mas mahalaga na ipasa muna at itakil muna yung mga panukalang batas dahil ito yung tutugon talaga sa mga pangailangan ng taong bayan. Bok. Okay, Bok, pero ano ba dapat ang asa natin sa June 11?
Yung dapat book na mangyayari sa loob ng 2 araw, yung June 2 dapat, na pag-report out ng sa open session ng prosekusyon ng 7 articles of impeachment o mga reklamo na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte, mangyayari yan sa June 11. Kasabay na rin yan, yun kasi yung magti-trigger book yung pag-report out ng prosecution ng articles of impeachment. Pagkatapos yan, magko-convene na agad as impeachment court yung Senado, and then manunumpa na rin yung mga senator judges o yung mga senador na tatayong senator judge, suot yung mga pinatahi nilang toga o robe. So all in one day, after niyan ay mag-a-adjourn na mismo yung session ng Senado, yung buong 19th Congress, and then pagbalik nila, yan yung araw ng SONA o ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 20th Congress na yun, Bo. So ano naman ang sabi ng mga senador sa pagkakaurong ng presentation of articles of impeachment? May ibang suportado, Bok, yung naging desisyon ni Senate President Escudero. For example, sa Senator Amy Marcos, sabi niya dapat naman talaga unahin yung mga priority bills kasi yan yung makakatulong sa taong bayan kesa daw yung impeachment trial na sabi niya ay puro pamumulitika lang. Nanindigan din si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi naman nila inaabandula yung kanilang trabaho o kanilang constitutional duty para asikasuhin at harapin yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero sabi niya, ang pangunahing mandato talaga nila ay gumawa at magpasa ng mga batas. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kailangan natin na turubahan yung mga panukalang batas that will lead down to the benefit of our people. Siyempre, that will take precedence. Bok, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi siya sang-ayon sa naging desisyon ni Senate President Escudero. Tingin niya, violation yan ng Senate rules. Kasi anya, base sa Senate rules, kapag nagsabay ang legislative agenda at ang impeachment, dapat unahin yung pagtalakay sa impeachment case na kung sino mang in-impeach na opisyal. Kasi kung si Senator Coco Pimentel ka at tatanungin, dapat noong Pebrero pa pinagulong yung impeachment trial. Sabi rin ni Senator Pimentel, sayang yung 8 araw from June 2 to June 11, kung mako-convene na sana by June 2 or June 3 yung impeachment court, meron ng 8 araw para magsimula na yung pagbibigay ng summons kay VP Sara Duterte at mag-uumpisa na rin siyang makasagot as impeached official. So, Bok, ang mangyayari sa Lunes, sa pag-resume ng sesyon ng Senado ay hihingan daw ng paliwanag ni Senator Pimentel si Senate President Escudero bakit kailangang i-move yung pag-convene ng impeachment court. Bakit landing-landi si Pimentel na matuloy ang impeachment o Pimentel? Galit na galit ka pa rin ba sa Pangulong Duterte dahil sa PDP laban hindi mo nakuha? Ha, Pimentel? Wala ka ng reputasyon, Pimentel. Wala kang dignidad. Wala kang integridad. Ano pang nananalaytay sa yung mga, yung tatay mo? Alam mo ba ninyo, idol ko yung tatay si Nene Pimentel? Pero malayong-malayo si Coco kay Nene. Si Coco hindi niya napangalagaan ng PDP laban. Gusto niyang kontrolin ang PDP laban pero hindi niya alam kung paano. Diba naging kahiya si Pimentel, mga kareaksyon? Hindi ka nahiya, Pimentel? From June 2 to June 11. Bok? Yan ang ulat ni Mian Los Baños. Di ba mga kareaksyon? O ito naman. While among the functions and the responsibilities of the Senate is to act as an impeachment court, the primary mandate is to legislate, to craft and deliberate and pass laws that promote the general welfare of our people. Pangunahing mandato ng Senado ang paggawa ng batas. Ito ang binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos magbago ang schedule ng impeachment proceedings sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pagpapaliban ni Senate President Francis Chis Escudero ng pagbasa ng Articles of Impeachment sa June 11 na naunang itinakda sana sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2. Hudyat ng pagsisimula ng impeachment proceedings sa Senado ang pagbabasa ng Articles of Impeachment na susundan naman ang pagko-convene o pagtitipon ng mga senador bilang impeachment court. Ayon kay Senador Escudero, kailangang unahin ang pagpapasa ng parehong kapulungan ng Kongreso ng priority measures bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa June 14. Suportado ni Senador Estrada ang desisyong ito ni Senate President Escudero.
And the passage of the priority bills should take precedence as asserted by our Senate President Jesus Escudero, as the CDD adjournment marks the official end of our regular session. And alinsunod din ito sa napagkasundoan sa LEDAC meeting na binubuo ng executive, ng legislative, kasama na rin yung House of Representatives at Senate. Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na dumalo din siya sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon kung saan nag-usap ang mga lider ng Kongreso kasama si President Ferdinand Marcos Jr. Aniya, kailangan tutukan ng Senado ang 12 panukalang batas sa loob ng nalalabing-6 na araw. Kailangan din anya na isagawa ng ilang komite ang Bicameral Conference Committee hearings at iba pang pagdinig. Dahil dito, payag si Gatchalian na ilaan ng Senado ang susunod na 2 linggo para tapusin ang natitirang bills at iba pang legislative priorities bago ito magpalit bilang impeachment court. Sang-ayon din si Senador Amy Marcos na dapat unahin ang mga naturang priority measure. Aniya, makatutulong ito sa bayan at hindi ang impeachment na pamumulitika lamang. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, plano naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na formal na hilingin ang impormasyon kay Senate President Francis Jesus Escudero kung bakit Talagang ginagawa po nilang talagang si Pimentel, no? Talagang gamit na gamit po si Pimentel ni Tambayata. Pimentel, alam mo ba, Pimentel, idol kita eh. Ikaw ay naging Senate President. Pero ngayon parang landing-landi ka at kating-kati ka na ma-impeach si VP Sara Duterte na alam mo naman. Alam naman nating lahat na ito ay politically motivated. Pero ito ka ngayon, Pimentel. Naku, ano pa? Hindi ko talaga maunawaan si bagay, Masarap ang Magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no? Sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod sa mando niya, no? Kasi ito matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. No? Matindi po yun. Political animal. Ito nga pagtatalaga ng bagong hepe ng Philippine National Police sa katauhan ni Police Major General Nicolas Torre. Ano bang masasabi mo dito? Matindi po ito, mga Well, kareaksyon. unang-una, ito ang kauna-unahang Matindi po ito, political animal, Ang pinag-uusapan po dito, animal ka, Torre, ganun. pagtatalaga ng isang nagtapos sa Philippine National Police Academy. Very historic ito sa bahagi ng PNPA at saka Public Safety College. Tapos ito ay prerogative din ng Pangulo, no? Na magtalaga ng kung sino ang kanyang napupusuan batay na rin sa mga rekomendasyon ng National Police Commission at ng Department of Interior. So apparently si Mr. Torre was recommended, nasa shortlist siya na binigay ng DILG at NAPOLCOM, kabilang ang isa pang graduate ng PNPA at 2 graduate ng Philippine Military Academy. So kung tutusin natin, ito ay sinyalis na rin ng pagtatapos ng leadership ng mga cavaliers o graduate ng PMA
sa dating Philippine Constabulary, naging PCINP o Philippine Constabulary Integrated National Police, and eventually nung may tatag ang Philippine National Police pursuant sa itinakda ng Kongreso ng kapanahunan nila Senator Aquilino Pimentel Jr. So, basically, yan ang pinaka-background. Wala tayong masasabi riyan na pwedeng kontrahin, no, yung kagustuhan ng Pangulo sapagkat yan ang gusto niya. At yan naman talaga ang nasusunod. Pero sabi nga sa English, the appointment of presidential appointees, no, ay nasa discretion at kumbaga sa salitang kalye, sa kursunada ng presidente yan. Kaya gusto mo o may question, ay wala tayong magagawa kasi yan ang option ng presidente. Ngayon, makakabuti ba yan para sa bayan? Unang-una, kalimutan na natin yung salitang reconciliation, no? Kasi yan ang nabanggit sa isang panayam, kung di ako nagkakamali, isang podcast, no? Ng Katotong Tunying, no? Na sinasabing gusto makipag-reconcile ng Pangulo sapagkat ayaw niya na may Si Katotong Tunyeta. Katotong Tunyeta yun. away, ayaw niya na may kakontra. Pero with this development, I don't think this will sit well doon sa mga naging may sa Bisaya pa dunay aligut-gut, no, sa mga panghitabo. Among them, number one, people of Davao region, no, and Mindanao, dahil dun sa pinangunahan ni Major General Nicanor Torre III, yung raid at saka siege sa Kingdom of Jesus Christ, no, at nabulabog dyan hindi lamang ang New Jerusalem o kay religious compound ng KOJC, kundi buong Mindanao, more particularly Davao City, dahil nagkagulo-gulo nung yung schedule ng mga flight doon, may mga na-delay sa biyahe nila, may mga nagkaroon na aberya. And then sumunod dyan yung mga tauhan ng OBP, no, Office of the Vice President, nang magkaroon ng gulo at pilit na kinukuha o inaalis sa St. Luke's Medical Center o paglilipat sa St. Luke's Medical Center ng Chief of Staff ng OBP, no, Office of the Vice President. At ang pinakamalala, Jade and Admar, ay yung extraordinary rendition ng isang Filipino leader who is incidentally Tama. in all the surveys is the most trusted Tama. Filipino leader. Oo. Bukod doon, wag na yung pagiging leader niya, siya ay Pilipino na ipinagkanulo sa ibang bansa, no, sa ibang organisasyon Yun. labas sa Pilipinas, habang umiiral naman ang sistema ng huridikatura sa bansa. So, kung usapan ay reconciliation, forget it. Wala na yun. You cannot expect people to accept with open arms and with smiling face Yun. the designation and promotion of Mr. Torre as the chief of the National Police, Jade. Considering, Sir Jay, doon po sa mga nabanggit po ninyo, linawin lang natin yung 16 na araw na pagkubkob ng mga kapulisan sa pangunguna nga ni Nicolas Torre, yun ay si Pastor ay sumuko, hindi na-aresto nila. Talagang, malinaw yun. Oo, no? kasi nga ibinibida nila, sa na-aresto. mga pabida ni Mr. Torre na siya ang humuli. Walang ganon. Alam naman ng tao yun. Opo. Na ito ay malayo sa katotohanan. Kaya lang, yun nga, gimmick. Pero let it not be said na kinukwestiyon natin yung kanyang qualification, no? Because he is qualified Opo. to become a national police chief, no? Depende nga sa panlasa ng Pangulo.
at in this particular case, mas pinili ni Presidente, siyempre yung tauhan na sa tingin niya ay sumusunod at makakasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan o alituntunin o nais mangyari sa ating bansa, no? Sa ilalim ng kanyang liderato. Opo. Kaya nga po, nabanggit po ninyo yung lahat ng kanyang mga ginawa noong mga nakaraan. Considering that, ano yung expectation mo naman ngayon na naging hepe na siya o magiging hepe na nga o ng Philippine National Police? Dalawang bagay yan. Alam mo, ang problema kasi riyan, hindi fixed term yung panunungkulan ng PNP. Kung nataon niya na ang appointee ay katulad ng pagiging commissioner ng COMELEC o pagiging commissioner ng tawag nito ng COA na or civil service na merong fixed term, pwede nating masabi na ngayon nakuha mo na yung inaambisyon mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng presidente. Iba ito Kasi itong posisyon na ito, anong tawag niyan? Walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng presidente, hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So ang expectation is, lahat ng gusto ng presidente, susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Opo. Ngayon, Kaya nga naisulat ko nga na kagabi na magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod susunod sa mando niya, no? Kasi matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga. Kasi yun ang background niya From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or The Hague, no? Depende sa pronunciation na gusto ng ating mga nanonood. Opo. Yun nga sana ang susunod kong itatanong, Sir Jay. Doon sa mga naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin ang bagong hepe ng PNP? Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, no, yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, no? Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, no? Tatlong lieutenant general. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero
So isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, no? Kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, no? Local absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, no? Opo. Oo. Lahat ginawa niya. Lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi lang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Opo. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP, masamang image din ito sa international. Kasi, can you imagine somebody who renditioned the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no? Kung alisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi tayo nangiintriga kasi pagkahapon lang ng hapon nung lumabas yung balitang yan. Ang pinapakinggan po natin dito, pangalan niya Jason Sa. Kilala po natin si Manong Jason Sa. Isa po yung napakalupit na komentarista, opinion na bibigyan niya sa inyo yung punto por punto. Yung mga junior officers na nakakausap ko, nagpapadala ng mensahe, patago nilang sinasabi, withhold nyo lang pangalan namin, ganito. Kasi sinasabi nila yung hindi nila kagustuhan. Remember, may malaking problema na kaagad dyan. 53 officers of the Philippine National Police from Davao region were farmed out to far-flung areas as far as Cordillera Autonomous Region, Catanduanes, Romblon, economically dislocating them, including their families, no? So, ang laking sama ng loob niyan, no, na kinikimkim. Bagamat professional sila, tinanggap nila yung order, pero sa loob-loob niyan, talagang kung pwede lang sabihin na isinusumpa nila si Torre, malamang ganun ang nasa kalooban nila, Jade. Opo. At isa nga sa mga napansin din, Sir Jay, ang nakikita nyo rin ho ba na ang kapulisan, lalo na yung mga namumuno, ay nagagamit sa politika? Yeah, alam mo, matagal nang politicize ang PNP na dapat sana hindi, no? Pero mas lumala ngayon. Kung noon ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Ha? Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order, gagawin mo because you wanted to keep your position or get a higher position, no? Like for example, example na lang natin, ito si Police Brigadier General Jean Fajardo. He is supposed to be a regional director of Region 3. Pero ba anong ginagawa niya at the time na inirindisyon si Mr. Duterte patungong the Netherlands? Kung tutusin mo, dapat nandun siya sa Pampanga, nandun siya sa Nueva Ecija, kung saan, no? Pero nandun siya sa airport, nandun siya sa airbase. Inaalalayan itong si General Marbil at saka si Mr. Torre.
So yan ang mga example ng highly politicized na todo-todo, sobra-sobra. So yan ang masamang epekto naman doon sa PNP. Opo. Na sana ay hindi nangyayari at hindi na mangyari sa susunod. Kasi otherwise, wala papunta sa kangkungan yung organisasyon. No? Ang aim kasi ng pagtatatag ng PNP is to professionalize the Philippine National Police as part of the Interior Department of our government. Unfortunately, it doesn't appear to be so now, Jed. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, ano bang nakikita yung pinakamalaking achievement na nagawa ng Philippine National Police? Bumababa ang krimen? Bumababa yung mga drug addict? O mas maraming nahuli na mga kilala pong personalidad na nakikita po natin ngayon? Alam mo, may mga press release, di ba? Tsaka public pronouncement si Police Director General Marbil, no? Na pinagyayabang niya, ang laki na ibinaba ng krimen. Pero ang tanong ko nga kung bumaba ang krimen, bakit may travel advisory yung Amerika? Bakit may travel advisory yung Korea? Tama, bakit may travel advisory lahat ng tao na natatakot lumabas sa gabi? Anong klaseng bumaba ang krimen, Marbel? Hindi na nga adik, di ba? Hindi sila adik. Nagpapahaba lang ng oras. And other countries, no? Bakit ang daming nakikidnap? Exactly. Ba't ang daming napapatay? No? So, balinto na doon sa katotohanan kaysa doon sa sinasabi. Ngayon kasi, ang problema kasi dyan ganito, no? Babalik yan doon sa highly politicized, Jed. Kasi yung mga, halimbawa, station commander ka, no? Sa bayan ng, tigasaan ka, Jed? Taga Davao, sir. Oh, Davao. Halimbawa, Bukidnon, no? Huwag na sabihin Davao, baka sabihin lang, masyado tayong obvious. Isang munisipyo ka sa Malaybalay, halimbawa. Siyempre, dahil nakikita mo, ito lang ang paraan para umasenso ka, yung happy dyan, pagagandahin niya yung report. Di ba? Sasabihin niya, sir, ang napatay dito ngayon sa nakalipas na 30 days kasi may monthly report sila ano lang 10. Di ba? Kung talagang napatay, iba-iba dyan. Merong homicide, merong murder, may kung ano-ano, di ba? Tapos, padadali niya yung report sa provincial commander. Doon sa provincial commander, halimbawa ng Bukidnon. Siyempre, yung provincial, yung coronel doon, na gusto rin magpalapad ng papel dahil politicized nga, pagagandahin niya ngayon. Sir, 7 lang ang napatay sa area of responsibility ko. Di ba? O di, maganda lalaki siya. O, mababaho ang krimen. No? Kahit na 10 yung nakawan, report niya 7 lang. Kasi magpapapogi nga Pagdating naman sa region, doon sa report, siyempre yung isang estrella o coronel pa lang yung regional commander, magpapaganda lalaki rin yan para makuha niya yung estrella o madagdagan yung estrella sa balikat. Sasabihin niya, sir, 5 lang ang napatay, 5 lang ang nakawan. O, di siyempre, ganda, okay ito, bumaba ng 50% yung crime rate, di ba? O, pag siyempre, yung PNP chief, gusto rin magpalapad siyempre ng papel sa anong tawag nito, DILG, tsaka sa NAPOLCOM, no? Kasi gusto niyang either ma-extend yung kanyang term of office o gumanda yung kanyang image so that pag nag-retire siya, baka pwede siyang ma-appoint na ambassador sa Laos o sa Cambodia, no? Ganun yun saksi tayo sa nangyayari sa nakaraan. So, kaya ang nangyayari, pag nag-press conference, sasabihin, ang crime rate sa Pilipinas ay bumagsak ng 32% or 16%. O di ang ganda lalaki. Pero ang katotohanan hindi naman ganun so, ang nangyayari ngayon, ito na yung resulta. Merong extreme travel advisory mismong Amerika, South Korea, BGC, pinag-iingat ng mga tao sa BGC. Sa Makati, may advisory sa mga nakatira sa kondominyo, mag-iingat po kayo. Ano ibig sabihin nito? Kung bumababa ang crime rate at magaling itong mga namumuno sa ating PNP, bakit may ganito?
Yun lang, tanong lang naman yun sa atin. Hindi naman tayo nagkukondem, no? Paliwanag nila. So doon mga kareaksyon, maliwanag na maliwanag po ang pagpapaliwanag ni Idol Manong Jason sa na lahat po ng nangyari at nangyayari sa ating gobyerno ngayon mga kareaksyon, parang ganito yan. Lahat po ng ginawa ni Torre ay may kapalit. Kaya lahat po ng ginawa ng Pangulong Duterte sa pagbubulgar na si Marcos Jr. isang bangag, isang nagdodroga, isang cocaine, ayun, ang kapalit, nasa dahig siya ngayon mo. Sinong ginamit niyang instrumento? Di si Torre. May pananagutan ba si Torre? Ba, siyempre. Kapag napatunayan na ang ginawa ni Torre ay isang paglabag sa batas, isang pagkidnap, at hindi sinunod yung tinatawag nilang Rome Statute na nagsasabing kailangan mo munang isurrender sa local court, talagang mananagot po lahat yan. Ngayon maligaya pa sila, nasa kapangyarihan pa sila. Pero mga kareaksyon, wag po natin kakalimutan. Wala na pong 3 taon si Bongbong Marcos at matatapos na ang kanyang termino. Di ba mga kareaksyon? Ang tanong, bago kaya matapos ang termino ni Bongbong Marcos, sino pa ang naniniwala sa kanya? Paki-comment po ninyo sa comment section. Alright! Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napagandang reaction video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Syukran! God bless you all! Duterte! 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 Duterte!